mapagpalang hapon po sa ating lahat. At welcome po ulit sa ating everyday Bible study po, every 4 p.m. po ng hapon dito po sa Rema Fields. Amen po. At kamusta na po tayo? At ngayon po, nasa third quarter na po tayo ng taon. Amen po, July na po ngayon. At alam ko po na ito rin yung time na kung saan ay excited na po ulit tayo sa nalalapit po nating camping. Amen po. Pero bago po yun, ay may gusto po muna akong i-share po sa inyo ngayong hapon pong ito. Ito po yung panibagong topic na ibinigay po sa akin na pag-aaralan po natin ngayong linggo po na ito. Ngayong buong linggo po na to. Amen po. Sabi niya po dito, sa topic po natin ngayon, sabi niya, don't pet your sin. Amen po. Kumbaga, kung babasahin po natin yung topic po natin ngayon, sabi niya doon, don't pet your sin. Pag sinabi natin pet, ano po ba yun? Amen po. Ano po ba ibig sabihin po ng pet? Ito yung inaalagaan. Ito yung simula maliit hanggang malaki. Ay, kumbaga, nakakasanayan na natin na o nagiging parte na rin siya ng buhay po natin. Amen po. Sa atin po, mga Kristyano, o sa atin po mga taga-Rema, alam ko po na tayong lahat ay mahilig sa pet, lalo na po sa mga dog. Amen po. Pero iba po yung sinabi niya dito na sabi niya, don't pet your sin. Huwag daw po natin alagaan yung kasalanan. Amen po. Huwag natin hayaan na ang kasalanan ay maging natural na lang po sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po. Sabi niya po dito sa number 1 na ibinigay po sa akin. Sabi niya po dito, don't pet your sin. Number 1, sin is not something to manage. It's something to out to death. Ayan. Ulitin ko po. Sabi niya, sin is not something to manage. It's something to out to that. Sabihin daw po, ang kasalanan ay hindi mo pwedeng kontrolin o hindi pwede natin na hayaan na lang. Amen po, kasi sabi niya doon, kung patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan, kung patuloy tayo na gagawa ng mali, sabi niya doon, ang kahinat na natin ay kamatayan. Amen po. Dito po sa Romans chapter 8, verse 12 to 14, kung may mga Bible po kayo, ay makipagsabayan po kayo sa akin o makipagbukasan po kayo. Amen po. Basahin ko po dito sa Romans chapter 8, verse 12 hanggang 14. Atras po tayo ng verse 12 po. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen po. Sabi niya po doon, sa verse 12, sabi niya doon, hindi tayo pwedeng mamuhay sa laman. Amen po. Ano ba yung sinabi natin laman? Ito po yung hilig ng laman na hindi natin, nung time na tayo po ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ito ay isa sa mga pinaka nahihirapan tayong puksain. Amen po, na may time na ang gusto natin, kung ano yung gusto ng laman po natin. Pero dahil tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay naging Kristiyano, sabi niya doon, kailangan nating puksain yung mga makalamang bagay. Sabi niya doon, ayaw ng Diyos na tayo po ay namumuhay sa makamundong bagay. Amen po. Sabi niya doon, ayaw ng Diyos sa tayo ay namumuhay sa kasalanan. Amen po. Kasi sabi niya doon, kung tayo ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan, sabi niya doon, darating yung time na tayo ay mamamatay. Amen po. Alam niyo po, darating yung time na tayo po ay mamamatay dito sa mundong to. Pero ano ba yung patutunguhan ng kaluluwa po natin? Amen po. Sabi niya doon, either ikaw ay mapunta sa langit o ikaw ay mapunta sa lugar ng impyerno. Ngunit, kung tayo ay po ay mananatili sa kasalanan, sabi niya doon, tayo ay patuloy na mamamatay sa lugar ng impyerno. Amen po. Sabi niya nga po doon, sa Romans chapter 8,
verse 13, sabi niya po doon, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa ayon sa katawang makalaman. Amen po. Sabi niya doon, tayo ay mamamatay kung ang mananahan sa atin ay yung mga makamundong bagay. Kung ang mananahan sa atin ay hindi ang Panginoon, kundi ang makamundong bagay. Amen po. Sabi niya, ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit natin nararanasan ang kahirapan. Amen po. Kung maalala po natin yung lalaki na pinagaling ng Panginoon nung pista ng mga Hudyo, amen po, naniniwala siya na kapag ang tubig o yung ilog ay gumalaw, yun ay, kumbaga, yun yung time na ang anghel ng Panginoon ay bumababa dito sa lupa at kinakanon yung ilog. At kung sino man yung unang makakalusong doon, ay gagaling na siya. Amen po. Ngunit nung time na nakita siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kumbaga, ano ba yung nais mo? Ang sabi po ng lalaki, gusto ko pong gumaling mula sa aking sakit. At nung time po na yun, siya ay 38 years old na. At nung sabi ng Panginoon, tumayo ka dyan dahil pinagaling ka na sa iyong pananampalataya. Amen po. At doon po sa time po ng John chapter 5, kung babasahin po natin yung John chapter 5, yan, sabi niya po dito sa John chapter 5, verse 14, pagtapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi nito, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, baka masahol pa riyan ang mangyayari sa inyo. Amen po, sabi niya doon, ikaw ay magaling na at huwag ka nang bumalik sa kasalanan dahil baka mas malala pa o masahol pa yung mangyayari sa iyo. Amen po. Tapos sabi niya doon, tayo po ay pinagaling na ng Diyos sa sakit, karamdaman, kasalanan, nung time na tinanggap po natin siya. Pero sabi niya doon, kung tayo po bilang mga Kristiyano o bilang mga mananampalataya ay bumalik sa kasalanan, sabi niya, mas malala pa yung mga bagay na kakahinatnan po natin. Amen po. Dito po sa Isaiah chapter 59, basahin ko po sa inyo. Verse 2, sabi niya dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen po, sabi niya doon, ulitin ko po, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen po, dahil sa kasalanan, may mga time na may yung mga prayer po natin ay hindi naririnig po ng Panginoon o hindi pinakikinggan ng Diyos dahil tayo ay namumuhay po sa kasalanan. At ang sabi niya doon, may mga time na ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon ay dahil hinahayaan natin na maging natural lang yung kasalanan po sa atin. Amen po, sabi nga doon, minsan akala natin yung maliit ay okay lang. Amen po. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, maliit o malaki, yun ay kasalanan pa rin. At isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit nahihirapan po tayo na makalapit sa kalwalhatian ng Diyos. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo na lumapit po sa Panginoon. Kasi bakit po? Kasi sabi niyo doon, yung pagiging pure o purity po natin o yung pagiging malinis natin ay natatabunan ng kasalanan. At ang Diyos po ay ayaw sa kasalanan. Kaya nga po nung time na si Eva, si Adan ay nagkasala, sila po ay ipinalabas ng Diyos mula dun sa sa Garden of Eden. Amen po. At nung time na yun, sila po ay nawala sa Panginoon. At tandaan po natin, kung tayo po ay wala sa kalooban ng Diyos, hindi natin makukuha yung pangako niya. Hindi natin matupuntahan kung ano yung pinangako ng Panginoon. Amen po, naalala po natin yung kwento po ng mga Israelites na inilabas ng Panginoon ni Moises doon sa lugar po ng Ehipto. Amen po, nung dumating yung time na sobra silang nagreklamo kasi sa hirap ng nararanasan nila. Amen po, at nung time na yun, ang naging pasya nila ay balikan kung ano yung mga bagay na nakasanayan po nila. Amen po, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan at tinalikuran po yung pananampalataya na ipinakilala sa kanila ni Moises. At noong time na yun, alam niyo po, ang pangako ng Diyos ay umabot, o bago nila narating, ay umabot ng 40 taon. Ayan po yung mangyayari kung ang kasalanan po ay magiging natural o magiging okay lang po sa atin. Amen po, kasi sabi niya nga po, don't pet your sin.
Huwag mong alagaan yung kasalanan. Huwag mong hayaan na maging natural lang na nagkakamali tayo. Amen po. Normal na nagkakamali tayo, normal na nagkakasala tayo. Pero hindi normal ay hindi natin talikuran yung kasalanan. Amen po. Dito nga po sa Hebreo chapter 3. Sabi niya nga po dito sa Hebreo chapter 3, verse 12 to 14, sabi niya po dito, mga kapatid, ingatan ninyo na huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa iyo. Sa Diyos na buhay, sa halip magpaalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumasampalataya. Amen po. Sabi niya nga po doon sa verse 12, sabi niya po doon, huwag natin hayaan na ang kasalanan ay maging dahilan kung bakit maging matigas yung mga puso po natin. Huwag natin na ang kasalanan ang maging dahilan kung bakit mahirapan tayo sa paglapit po natin sa Panginoon. Amen po. Last ko na lang po siguro dito sa kwento po na to at number 1 lang naman po at yung mga susunod po ay i-share po sa atin nating mga pastor. Amen po. Alam niyo, naalala niyo po yung kwento po ng 3 alipin na nabili ng hari. Amen po. Kumain na po natin yung kwento na yun. Nung time na yun, nung unang panahon, may 3 alipin na nabili ng hari. At yung alipin na yun ay may kanya-kanyang trabaho doon sa loob ng kaharian. Meron nasa garden, meron nandun sa loob ng palasyo, at yung isa naman, taga-alaga ng mga anak ng hari. Ngayon, nung unang panahon po, meron silang contract na after 7 years, pwede mo na ulit kunin yung buhay mo. Pwede mo na ulit na bawiin yung buhay mo. At ibalik sa kung ano yung gusto mo. Ngayon, itong 3 alipin na po ito ay lumipas na po yung 7 taon. Amen po. At darating na yung time na pwede na ulit kunin yung buhay nila. At pwede na ulit silang bumalik sa kung ano yung mga bagay na nakasanayan po nila. Amen po. Ngayon, ang ginawa po nitong dalawa, nung time na nakita po nila yung hari, sabi nila, mahal na hari, lumipas na po ang 7 taon. Pwede na po kaya namin ulit, pwede na po kaya kami makalaya at makabalik po kami sa kung ano yung buhay namin noon. Anong sabi nitong hari? Ganun ba? O, sige, pag-iisipan ko. Ngayon po, ginawa itong hari, naglakad siya at nakita siya nung pangalawang alipin. Tulad ng naunang alipin, ganun din yung sinabi niya doon sa mahal na hari na gusto ko na ulit kunin yung buhay ko at bumalik na ako sa dati kung ano yung ginagawa ko. Amen po. Ngayon, nagpatuloy yung hari sa paglalakad. Nakita niya yung pangatlong alipin at hinihintay niya itong lumapit sa kanya upang magtanong kung pwede niya na rin kunin yung buhay niya. Alam niyo po, lumaipas po yung ilang oras, hindi lumapit po yung pangatlong alipin. Kaya ang ginawa po ng hari, siya na mismo yung lumapit doon sa alipin. Na sabi niya, bakit hindi ka lumalapit sa akin? Lumipas na ang 7 taon at pwede mo na ulit kunin yung buhay mo tulad ng ginawa ng dalawa na kasama mo. Sabi nitong pangatlong alipin, mahal na hari, nung time na ako po ay nasa labas o isa pa akong alipin, na binibenta. Nahihirapan ako. Araw-araw, kailangan kong pagtrabahuan yung pakainin ko. Araw-araw, kailangan kong gumawa ng kasalanan para lang mabuhay ako. Amen po. At nung time na ako po ay nabili nyo, at dinala nyo ako sa kaharian na to, sabi niya dito, nagagawa ko yung gusto ko. Nagagawa ko yung trabaho ko nang hindi ako nagkakamali at nagkakasala. Sabi niya dito, dumating yung time na minahal ko na yung trabaho ko at ayaw ko nang umalis. Ayaw ko nang umalis sa kung ano yung, ayaw ko nang bumalik sa kung ano yung naranasan ko noon. Ayaw ko nang balikan kung ano yung nakasanayan ko. Amen po. Ngayon, nasabi ng hari, kung ganyan ang gusto mo, pwede kang manatili dito hanggang sa gusto mo. Alam niyo po, sa atin po bilang mga Kristiyano, may mga time na dahil matagal na tayo nag-serve, matagal na tayo naglilingkod, o matagal na tayo nakakilala sa Panginoon, namimiss natin yung mga bagay na ginagawa natin noon. Amen po. Kaya nga dumarating yung time na hindi natin namamalayan na napapalayo na pala ulit tayo sa Panginoon. Amen po. Nung time na tayo po ay natagpuan ng Panginoon, tayo po ay dungis ng kasalanan o marumi.
Amen po. Anong time na dinala tayo sa kaharian niya, tayo po ay inayos at nilinis ng Panginoon. Ngayon, nasa atin po kung mananatili tayo o lalayo tayo sa kalooban. Tandaan po natin, mga kapatid, na kung tayo po ay mananatili sa kasalanan, kailanman hindi maririnig ng Diyos yung mga panalangin po natin. Amen po. Kung tayo po ay mananatili sa kung ano yung gusto lang po natin, kailanman ay hindi po maririnig ng Diyos yung mga bagay na nais po natin. Sabi niya po, di ba, sa Isaiah chapter 59, verse 2, sabi niya doon, dahil sa kasalanan, tayo po ay humiwalay sa Panginoon. At ngayon, ang Panginoon, gumawa siya ng paraan. Ano pong ginawa niya? Ibinigay niya yung buhay ng kanyang anak upang maibalik tayo sa kung ano o saan po tayo nararapat. Ngayon, wag natin hayaan na dahil sa hirap, pagod, o yung mga bagay na naranasan natin, ang siyang maging dahilan kung bakit umalis po ulit tayo at bumalik tayo sa kung ano yung mga bagay na kasanayan natin. Tulad ng pangatlong alipin, sabi niya doon, minahal ko na po kung ano yung ginagawa ko ngayon. Mahalin po natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po. Tandaan po natin na ang mundong to, tatawagin niya tayo doon sa kasalanan natin. Iko-condemn ka niya doon sa mga bagay na ginagawa mo noon. Pero tandaan din po natin, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 43, tinawag ka niya sa iyong pangalan. Amen po. Tinawag tayo ng Diyos sa ating pangalan, tayo po ay para sa Kanya. Amen po. Hindi para kanino o kahit saan, hindi para po sa Panginoon. Amen po. At yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon pong ito. Nawa po tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa kanyang mga salita at ma-remind tayo sa kung ano yung kailangan po nating gawin. Amen po. Sige po, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa pagpapala mo, spiritual, physical, mental, maging sa emotion, Panginoon. Lord, hayaan mo na bawat salita na napakinggan namin yung hapong ito ay patuloy at tumalimas sa aming mga puso at maging malaking pagpapala sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa paalala mo. Sa hapong ito, patuloy ka namin pinupuri sa aming mga buhay na dinadakila. Pagpalain mo yung mga nakapakinig at yung patuloy na manonood, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain. Tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you po sa time po ninyo and God bless you.